So let me start with a few figures, statistics about what it means to have a father sa balay. So here, let's start with the good. Okay, next nga slide, okay? So kung doon ay papa, muramlig na, kuwang gamay no, ano dito? So makita, ako lang basahon. So kung doon ay papa sa balay, nga nagtarong ko katiman, intentional nga pagdalas balay, ang bata, 2 times more likely to go to college. So mas dakog chance, mag-atong college ang bata, kung doon ay papa sa balay. Again, dili lang ni sa kwarta. Mas daghang kwarta, mauban ang duha. Oh yes, tinuod. But it's more than just money, and I'll talk about it later. Kaduha, 80% less likely to spend time in jail. So kung doon ay papa sa balay, nga nagatiman, nagamumas pamilya, dakog chance nga dili mapriso ang bata. 75% less likely to experience teenage pregnancy. Kung doon ay papa sa balay, nga nagatiman, nagmatuto, nagtudlo, nag-guide sa ilang pamilya, nag-guide sa mga bata, 75% chance nga dili moabot og teenage pregnancy. Nindot ni nga mga, actually nindot ni nga mga stats. Kung naay papa sabay, wala may papa among nagdako mo kung way papa. That's what I mean. Nga kung doon ay papa nga nagatiman si bay, mauni nga mga statistics. If a father is constantly present at home, naapirmi sa bay, nya intentional yun yung pagkunik, dili lang kay kung kanos ang makabakanti, tuyuon yun, mauni mga probable chance nga mahitabo sa pamilya. But of course, even with a good father, pastor, katuligi siya pastor, mahayog ito siya motiman, yung mga bata, yung anim gyapon naagyapo na Of course, bisag maayo pa kay perfect pa ka nga papa, naagyapo yung mga posible nga mahitabo nga di maayo. But according to research, less likely ang mga dili maayo mahitabo. And kinsa man nga parent nga di ganahan na no? Ako, parent ko, ganahan ko gusto ko matug college, gusto ko graduate ako anak, gusto ko nga dili mapriso, ako kung daw kay ko anak nga babae, dili mabdos nga dili minyo. Because most parents, this is what you want. I hope kita tanan mo itong gusto. However, naapoy flip side. Ano nasa atbang ani. Okay? Kung walay papa sa balay, kung naam gani papa pero wala siya makita sa bahay, or naay papa niya, wala siya nag-provide, or naay papa niya, muraragwa, naapoy different nga mga statistics. Nga wala siya mag-intentional ba nga mukunik sa iyang mga anak, di siya mo istorya sa mga anak, ning-abot niya dito, di siya magpasamo, kay manam ko sa akong responsibility. Kwarta naman akong ihatag ninyo. So, naasay mga statistics nga nag-prove nga di isa na maayo. So, children in father-absent homes, mo ni siya. Next slide. 71% sa tanang mga high school dropouts, wala sila'y papa sa balay. 71%. 90% sa mga bata nga kaning mga homeless or wala sa ilaha or nang layas, kay walay papa sa balay. Walay papa ba nga nag-atiman? 63% of youth suicide. 63%. Sobra sa katunga sa tanan nga mga batanon nga nagkuha silang kinabuhi na nag-commit og suicide. More than half. Kay walay papa nga nagtanaw sa ilaha, nag-guide sa ilaha. And kaning mga stats ngayong animo ni mga goal. So kung naakadiri niya, papa ka, or kamo mga batanon, kita mo nga stats, unya tanaw ninyo nga, layo pa mas tinuod, pastor. Di pala at least kabalo mo. Nga importante kayo nga naay papa sa bahay. Then you know how it is. Okay? So actually karon nga week, it will be about atong mga earthly fathers sa akong istoryahan. Again, next week I will be talking about our perfect heavenly father. Pero karon, let me talk about 2 main perspectives about unsa ang papa. Atong papa diri sa kalibutan ha. Mao ni ang role, next slide. Mao ni ang roles sa papa, meaning ang papel nila, unsa ilang responsibility, unsa ilang mga tahas, unsa ilang mga buhatonon unta gyud sa mga papa. Okay, and then I summed it into 3 words. Next slide. Kani, PPT, pwede na ko irog dito gamay na kay remote na kay murag lisod na magud na pay suga diri ba. PPT, so sayo natin manan, para sa naka-eskwela, PowerPoint pa na no, PPT, PowerPoint. Pero ako lang nang ibutang para sa yung timanan. Okay, the first 2, ng letter P, providing o protecting. Providing o protecting. So, pag-provide o pag-protect. O niya, may ngunta tanan, of course, pastor. Obvious kina, pastor. Kung papa ka, mo provide ka, o mo protect ka. Di ba? And
We all know a father, we all know someone nga papa siya nga nagbuhat ani. Nag-provide, naghago sobra, usay sobra kay hago kayo nga grabe. Iniguli sa bahay, di na kay kuyog og kaon sa pamilya kay gabi na kay mauli. We all know a father nga grabe kay ang hago para sa pamilya. Who works hard to provide for the family. We all know nga iyang gi-make sure nga napay kuryente, iyang gi-make sure nga ang electric ang internet bill mabayaran, ang mga tuition sa bata naa pa, iyang gi-make sure ba papa siya nga nag-provide og nag-protect. Unsa may protect? Okay. Now, na-protect sa meaning nga dili lang niya pasagdan ang bata. Laman kung mag-istorya ta sa katong child, rights of a child, naamo to the right to live, the right to a good home, the right tanan. So mo sa ibuhaton sa papa i-protect ang rights of a child. So dili lang ko maghisgot sa rights of a child kay daghan to sila. Let me show you a verse nga gisulti ni Jesus. He talked about this that shows how a father should provide for his children. Okay? It's in Matthew 7, verse 9 to 11. So kung doon na mo yung mga Bible, pwede nyo ablihan. But I'll show here on the screen. Okay, next slide please. Kali. Verse 9. Which of you, so si Jesus, if your son asks for bread, will give him a stone. Okay, sa mga papatingali nga muhatag nga mga joker, pwede tingin, no? O sige, joke lang ba, joke? Pero kung magseryoso ka, kung may mong anak, nga nangayaw o pagkaon, o ka na mga baby, mangayaw, muhila kayo mo anak nangita. Kinsa ko tayo muhatag mo og dili maayo ngay hatag. Tagaan niyo na sa papa, providean. Or if he asks for a fish, we'll give him a snake. Prank, it's a prank. Wala yung anak nga papa. Uy, muna kung mangayo imong bata, sa katong mga papa o mga mama dari nga, na ay mga bata gipadako or katong nidako ninyo bata, tanan atong buhaton, dili patugpahan og langaw. Ang lamok di ka matug kay para mabugaw ang lamok ba, di ba anam na? Kung pwede lang wala na kay pagkaon para imong anak lang kakaon, tinuod na tinuod yun na. Na atong mga anak sigali dili sila kasabot kay wa man sila kita na, di man sa ta magpakita. But mo na atong buhaton. Now, next slide. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? So, ang pasabutan ng evil, dili ka na yung mga evil nga daotan na jud kay mo, kamo nga mga daotan, kamo nga mga nasa witchcraft, dili na may pasabutan na. Evil here simply means nga mga makasasala ba? Sinners. If kita nga mga sinners, kabaw ganita muhatag og mga maayo para sa tong mga anak, how much more ang atong Heavenly Father? And the next week again, ako na istoryahan about sa atong amahan sa langit. So imagine ko ang bata nga, ang papa nga, duol yung anak na ngayong pagkaon. Unya, di niya tagaan, maglisod man ka na. Ang papa mangutang magani para makahatag lang ito sa i-provide sa pamilya. Out of responsibility, out of love, bisag unsa pa kabadlungon sa papa, buhaton gina niya. Iyag yung ensure nga ma-provide, ma-protect ang bata. And a good father, dili mohatag o dili maayo sa ilang anak. A good father, pastor, katulog siya, yung bahatag siyang anak nga, kuan man, makabati man to, kadaot man to, dili to siya maayo nga papa. Kaya ang tinuod nga amahan nga maayo is mo-protect o mo-provide. Okay? This is the natural instinct of parents, dili lang sa papa. Mama o papa, natural instinct nga mo provide ta, mo protect ta. Bisan og di ta mga perfect. Wa may perfect na to nga mga ginikanan. But gusto ta mo provide. Jesus is telling us nga even ang earthly fathers, bisag ang atong mga giilang nga mga amahan diri sa kalibutan, bisan og dili sila perfect, muhatag og maayo. So how much more ang iyahang amahan muhatag og maayo? So, manato, first is providing. Kaduha kay protecting. So, pipi niya ang T. Next, katong next slide. So, providing, protecting, o teaching. Muna yung mga pinaka-main nga role sa papa. Teaching. Or to teach, to guide, to show, to coach. Giyahan ang bata ba? Giyahan ang bata. Now, kita nakasuway, magitanong nga katong mga naay mga nagdako nga naay papa or walay papa pero naay mama. Nindot kay tong feeling no nga naay mo papa nga magtan-aw ka nga
naa siya sa first nimo nga ato eskwela, di ba? Or katong mga papa diri, nindot yang feeling magtan-aw ka nga naa ka nga first nga tikang sa imong anak, no? Kita ka ba nga nalakaw bahalag mo ra na dagma, pero kita jud nga ni tikang. Or katong na yung mga kasuway pa sa una, katong na yung mga bisikleta, tudluan ko yugan yung bisikleta na. Yung matumba lang, yung katumba, bangon na sad. Or na ubang mga uban diri nga ganahan ta mo tudlo sa tong mga anak unsaon pag-ilis sa bombilya. Or ikaw, basig ikaw nakasuway ka gitudloan kasi mong papa. Ay okay ra nang ilisan mo bombilya, ay lang na hikapang tunga-tunga. Ana ra na tudloan ba? Nindot yung feeling nga mo teach mo guide. Nya karon kay modern naman so basig na uban na to mo tudlo sa tong mga anak unsaon pag Google or unsaon pag search assignment sa internet. Tudloan nimo imong anak. So fathers are there to teach. But pinaka-importante sa mga papa, sa mga mama, if we are Jesus followers, mga follower ta, mga disciple ta ni Jesus, then the most important thing nga pwede na to i-teach and model. To teach and model is ang mga spiritual disciplines para sa atong mga bata. Na sa Project Revive, amo ning tiwas na ron. Karon nga Sunday would be the last Sunday sa amo ang spiritual disciplines nga series. But kaning prayer, Bible reading, mag-giving, helping others, kanay mga spiritual disciplines ba? Maota na atong itudlo sa mga bata. Unya, di lang kay atong itudlo, atong imodel. Kitay una mo buhat, kitay una mo basag Bible, kitay una mo ampo, kitay maayong hatag, kitay maayong mo tabang, kay lisod man kay itudlo sa bata, no? Kung kita wa ta magbuhat. Kana I know nga, na mga parents diri about na, mas musunod pa na sila sa unsay imong gibuhat kaysa unsay imong isulti. Ha? So, teaching and modeling spiritual disciplines. Mo na actually pinaka-importante nga atong mabuhat sa mga bata, sa atong mga anak. Nga masulti ta nila sa spiritual disciplines, unsa ang Ginoo, unsa ang to pagdako nga maayo atong kinabuhi. Mo na siya. So, here's a verse in Proverbs 22. Next slide. Proverbs 22:6. And kani, sikat kani nga verse. Start children off on the way they should go. So, tudluan na ito ang bata. Samtang gamay pa sila ba? Formative years. Ito mga preschool pa, mapay pagdako. Tudluan na ito. And the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Kabantay, kabawang tanong nga, lisod na kay tudluan ng dagko, no? Kanang kung sa napay siing nga, lisod na kuno kay bawgon ang dakong kahoy. So, sa bata pa, imo nang purmahon daan. Start children off in the way they should go. Now, maglisod kag tudlo kung ikaw wala sa kay foundation nga mga spiritual. Ha? Kung wala ta magdako nga nagtarong sa ato ang spirituhanon niya kinabuhi, wala man tay mahatag sa bata. Adto lang mo sa Trinity ikaw para kapil mo gyud fellowship, adto ra mo tudluan. Pwede rasad. Pero ikaw magi number one, parents, grandparents, katong nagatiman nga bata diri. Kamo may una yung tan-awon, kamo may number one example sa inyong bata. Now, this verse, nag-emphasize niya nga, unsa gid ka, serious ang responsibility. Kaya kung ato lang yung tutok ka ng mayo, ato lang yung real talk. Kani mga badlungon sa society, tungod ni kay walay mga papa nga nagtutok og tudlo sila, ha? Naay mga mama, yes. But lahi man sad ang gida sa papa. This shows the importance of, bisan pagbata pa, bisan pagkagmay pa, tudluan na nato sila unsaon pag in the ways of God ba? Integrity, righteousness, tudluan na nato daan. Mag-provide kag foundation nga lig-on. Mag-provide kag foundation nga bisan pag mauyog na siya sa future, bisan pa inig high school niya, posible nga na magbira-bira niya sugod sa tentasyon or inig ka abot niya college, may nahinay siya mada siya lahi nga mga philosophy nga walay Ginoo, posible nga matarog-tarog. Pero kung ayang foundation lig-on, ang bato nga dili matarog, kung lig-on na iyang mga values o iyang mga prinsipyo sa sinugdanan pa lang kay atong natudluan sa sakto, dili na sila mohawa. Posible nga matarog-tarog. But dili na sila mawagtang. Now, importante. Kay daghan na to, no? Makaingutan, may nakatudlo na ko pagkabata nga maging ani dayon, na-discover naman na ko pagkadako na to. Kay kasagaran na to, wala maging matudlo na to, mo-guide na to. Di ba? So, kita-kita rin mo discover. And yes, okay, ato, kani may, na ang mga bata,
muagi gyud na sila og season, chapter sa ilang life nga gahi gyud nag-ulo, dili mo patuo, mag-rebuilde, naagi na. Kay kung ato lang yung istoryahon ni Tarong, no? Wa matingitan na nato, diri puro ta mga buotan pagka teenager na to. Ng mga teenager na to, puro tingita mga perfect. Wala matingay. Pasalamat lang ito nga matapalayasan sa ito ginikanan kay badlungon. But, moagi gina sila ing ana. Kay design man sana. Maunang ing ani kay importante nga bata pa, napurma na ang ilahang foundation. Napurma na ilang spiritual nga values para di na sila mohawa. Kay, lison na ni kadako. Pero ang nakanindot lang anino, lison na pastor. Lison ni pastor kay lison man tudloan ang mga bata karon kay klase or mawala tay time or daghang excuse. But let me just tell you nga kanip naam ko ni promise ang kanang second part, promise man na sa Ginoo nga kung masultian nato ang mga bata, matudloan nato sa gagmay pa sila. Dili na sila, they will not turn, they will not depart. Makahinumdum gina sila. Inigabot sa sitwasyon. Inigabot, magbasa kag Bible, magtudlo ka niya mo dungan mo ampo. Inigabot sa sitwasyon, nga katong makahinumdum siya, nga lamao mo niya mong istoryahan ni Papa or ni Mama, oh. Niyang akong buhaton, sa kito gisultis Bible ako, mo kani mahitabo, man niya akong buhaton. Makahinumdum na sila. Kay inyo man ang giistoryahan pagkabata niya, inyo man gibalik-balik, giampo, inyo gibasag Bible. So when the situation arrives, kabaw na sila unsay buhaton. Mao ni nakanindot ani nga bersikulo. Kay kaning una nga part, lisod man na. Kay lisod biya tudloan ng bata. Di ba na makaton nga murag robot ra nga taypan na rin nimo didto, makahinumdum di dilim na nga nagod. Usay makalimot, gitudloan nimo balik-balik nimo sa utok, di makalimot gyapon. But this calls for intentional parents, grandparents, kinsam ganitong na yung mga gatiman niya bata, intentional yun, tuyuon yun, ug diligent yun nga parenting. Dili lang yun nga, bahala na Ginoo ni mo dong, saan ka pagpadako? Gididikit na bitaw ka diri simbahan, ay siya na bahala. In a way, yes, Ginoo bahala na to. Pero ato mga responsibility. So the lessons that we teach our children, the lessons kanina itong mga istorya, kanina itong mga pahimangno sa itong mga bata, mas naa na siya effect kung ato po nang gimodel sa ila, example po ta. Sa unsay atong gipanulti. Again, balik ta itong spiritual disciplines. Musulti tag mubasag Bible, kinala ikaw mubasa po ka para imong bata, musunod nimo. So, mga parents, fathers, nahigugma ta sa itong mga anak, no? Nahigugma mo kita sa itong mga anak. So let me share a secret. Dili juga ni secret good. But murag nakalimtan lang ni nato. Ang love actually is spelled, next slide, T-I-M-E. Muna siya. Gisugdan ni sa atohang Ginoo. Ngayang gihatag iyang anak, paanin niya sa kalibutan, they spend time with us 30 years before siya nisod sa ministry. They spend time siya uban sa mga tao. Love equals time. Invest, muhatag kag imong oras. Dili lang kwarta. Dili lang mga regalo. Kung wala ka sabay, palit ang litulong, padadaan ti kag Gcash, palit. Yes, nindot yun na. Nindot yun na. But mas importante nga na kay panahon niya. And quality time. Kanang mag-istorya mo ba? Quality time. Spiritual leadership. Okay? Hinanglan ang imong anak og spiritual leader. Now, mga mama, okay, don't take this the wrong way, pero mothers, they're not supposed to be the spiritual leaders sa balay. Ang mga papa, yun, unta. Mao'y mga spiritual leader. Nya ang mga mama, tungod kay ang papa usahay, dili man mo lead. So, ang mga mama mao'y mo lead. But that's not the design nga gihatag sa Ginoo. Ang papa, may mo lead. Unya, ang mama, support sa papa. If you lead and guide your children to spiritual disciplines, then I guarantee, sa future, mamunga na. Mamunga na, masuod mo, makahinumdum siya sa inyong ipang-istoryahan, sa mga pahimangno, mas muduol siya sa Ginoo. Na, pastor, nindot na, pastor, pero ginanglan itong trabaho, pastor, wa man ko'y time, pastor.
Wa mo ko'y time. Mahotdan magug-oras, pastor. Kinahanglan magutang mga warta, pastor. Kinahanglan manog supply. Now, yes, kasabot ko. I understand the situation kay nakoy duha ka anak. Ang usap, salamat ko kay ni-graduate na. Ang usap, padong grade 10. Pero tinuod, kabaw ko, na ay mga bayron nun, kurinti, na ay bayron nun tubig, na ay balay nga bayron nun. Kasabot ko na. But here's where we need to realize unsa ang priority na to. Kaya in a message I preached a few months ago, priorities are different from importance. Tanan nga butang, ingno nimo importante, pero na level of priority. Kung asay mas priority nimo. Mo niya mo sige may istorya sa akong asawa, mo niya mong na-realize. Ang kanang mga bayron nun, kurinti, tubig, internet, eskwela, whatever, di na mahuman. Di na mahuman. Pero may good na bayron nun. Pero inyong mga anak, paspas kina mo tubo. Nya mura lagwa, so di lang damha, nagkugos pa ato, taod-taod, mura lag-ugma, nagdagandagan na dito sa gawa sa silingan, yato'y tuyok, walang damha, nahuman nag-high school, walang damha, nahuman nag-college. Pero imong bayron nun, naaragi hapon. Pero nakalimot ka, tungod sa imong daghan nga paninguha sa panginabuhi, pangwarta, wa ka ka-spend time sa imong bata. And trust me, ang mga bata, makabaw na sila, unsay priority na to. Makakita na sila, makabantay sila nga, iniguli na to sa bahay, di na ka mo spend time nila kay kapoy na kay ka, or adto na lang kasi muhang mga kauban, magpa-distress, or magpa-me time, or unsam gani ka mulaag, di na ka mo spend time. Di na ka mo istorya sila, di mo mukuyog kaon. Istorya, oy, kumusta man nimong adlaw dong? Kumusta man nimong assignment dong? Kumusta man nimong eskwela? Kumusta man nimong love life dong? Banding ba? Banding. Ala, ina na pastor, mo banding kasi mong anak. Anong lain man o? Mangutan ako ba, anong lain man mo banding sa imo anak? Mo banding kitag laing tao nga di na to kadugo. Sa mo tag-anak na to, no? Because how can we guide our children if what tayo nahibawan nila? What takabaw, unsa na ilang pag-eskwela? What takabaw kung nabat na siya mga crush? What takabaw kung unsay giapilan nito nga mga activities sa eskwelahan? Atong nahibawan sa tong anak kay ang full name ra gitaon sa kong anak. Say makalimot pa ta sa edad. Sige, pilagi edad nimo dong. Di ba? Makalimot ito usahay. Sige kang graduha dong. Tingan na lang daan ng istorya ba? Wata ka spend time sa ilaha kay nangita tag pangwarta. And usbo na ko, dali radyo kay na ang mga bata dali ra kayong tubo. Wala na din tay control nila. Wala na din tay influence nila. Di na din ta kasulti. Ay, pero ilan ang nakita? Si Papa, katos Mama, man tayo panahon na mo, kay sige ito pangitag kwarta. Mo na ilang mahinamduman. So, para sa ato adri, para sa mga future nga mga parents, unahan na to ang priority, atong mga bata, tuluan na to. Nga mas importante nga muhatag tag time sa ilaha. Kanang kwarta, makitaan rin na. Pero inyong mga anak, inigdag ko, hinaot nga makitaan pa. Our efforts in guiding our children will not be in vain. Okay? Dili na nga, kas-kasram ni kwarta, ay, permim tamang kuyog sabay. Dili na masayang. The time that you spend praying, the time that you spend reading the Bible, the time that you spend nga kuyog mo dili simbahan, di gina masayang. It will form a foundation again sa ilang perseverance, sa ilang life, sa ilang future nga moagi ang kalisod. Mulahutay. O katong giswat, ibasan to ganina nga, they will not depart from it. They will not turn from that way. And for the parents, maom niya itong ultimate goal. Di ba? As parents, as father, as mother, mga grandparents, maom niya itong ultimate goal. Ang ato ang mga anak, inigtubo nila, dili lang kayo mo survive, pero abundansya, nindot ilang kinabuhi. Maom na yung atong goal. And just giving money does not provide that. Spending time with them, leading them in spiritual disciplines, and provision. Kana tanan kuyog na. Parang imong anak inigtubo, musurvive siya aning kalibutan.
nga cruel, harsh. And usa guilty mo ka ni God, guilty mo sa kuan ni kay ganahan mo ko i-protect akong anak ba nga dili na magkalisod anam nakita no katong mga parents ri mga grandparents gusto ta nga atog yung protektahan atong mga bata nga di ko gusto do nga moagi ka atong kalisod na mo sa una. Mo nang tagaan ka na mo unsay gusto nimo. Na masayop usay mahiwit ta usay ana. Protektahan na to siya, pero usay, masayop tagpaagig protekta. But just spend time with them. You will get to know them. You will know how to handle sa situation. Basta mag-istorya lang. Okay? Mo ni atong ultimate goal. So, fathers, mo atong fathers o katong mga single mom, apil na ni. Para sa mga bata po, mga future ng mga fathers, mo ni ang role sa papa to protect, to provide, and then to teach. So, mo first nga point, ha? Role of the father. Kaduha kani. Next slide. Roles of the father, mato, provide, protect, og teach. Honor your fathers. Now, honor, para ni sa ato ang tanan. Okay? And according to research, kitang tanan na ay papa. Okay? Kitang tanan, na tao taning kalibutan na kay na atay papa. Okay? Wala may partenogen, kanang mga partenogen nga nataw lang ba nga walay papa. Dili na, wala na, sa mananap para na. Okay? So, na atay mga papa na Scripture doesn't say nga, i-honor na to atong papa ag mama kung maayo sila. In fact, here's the verse, Ephesians 6:2. Next nga slide. Honor your father and mother. Wala naging undra nga, i-honor lang or i-respect nimo imong ginikanan kung buutan sila. Wala gyud. Wa sa gingon nga, i-honor na sila kung maayo sila nga mga husband or mga asawa or mga bana. Or i-honor lang sila kung nihatag sila sakto nga provision or sakto nga protection or katong teaching, katong nga mga roles, which is very unlikely kay panagsara jud kayo nga nay papa nga makabuhat ato tanan. Panagsara jud kayo. Ay wa man sa ni magpasabot no nga mahimo kang best friend sa imong papa dili sad. And ay lang sa i-honor imong papa ni kamatay na nga okay mo ato ka sa iyang haya nya bayon ka nga kani tawhana buutan kay ni. Ano mo, anam gina kasagaran ni kamatay, puro man tabuutan. Mo na dito, nagsulti sa kanang Ephesians 6:2, honor your father and mother. Unsam nang honor? Unsam na bi? Pasidunggan, no? To treat someone with respect, to treat someone recognition, tahuron, pasidunggan mo na siya. To honor. One way ng ma-honor ta sa atong parents is kung sa ilang isulti, tagaan mo kabugaton, bisag usahay o kasagaran, bisag kasagaran, di kayo mo kasinabot. Sige lang. Kasi paminawan lang nimo. Ano siya? And for those who don't have good relationships with their earthly fathers, biological father, which is many of us, dili nindot atong relationship sa atong papa ba? Lisod man na ibato, no? Lisod yun. Gibiyaan, gimiyanin niya. Huwag na siya provide sa mong kinanglan. Maybe one way nga pwede na ito ma-honor is di lang sa ta magpakaulaw sa ilaha. Magbuhat ng tag mga butang nga dili sa makaulaw. So whatever you think, bisag unsam ganito ginahuna sa atong papa or sa atong mama, whatever he's done, unsay nabuhat or unsam gani wala niya mabuhat, i-honor gyapon nato. We have been instructed by God. Sugo manggod sa Ginoo. And mo-honor ta niya, dili para sa ato ang papa or mama. When we honor them, it changes us. Kita maoy usab sa Ginoo. This is not easy. Again, but this comes with a promise. And this next slide. Again, we're very familiar with this next slide. So that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. So kung gusto ta nga ma-enjoy sa atong kinabuhi, taas nga kinabuhi, then atong pasidunggan o atong respetuan atong mga ginikanan. Okay? So, si Pastor John, ako siyang hangyon niya nga musak kadri para ampuan ang mga papa nga nadiri or kinsam gani nga katong mga single mom nga they also act like a father sa pwede na to ampuan and then mag-communion ta. But before musak si Pastor John, let me just share a few practical things nga pwede na ito buhaton. Not necessarily ninyo buhaton, but sample lang, example. And gusto mo buhaton ni sa inyong mama, okay rasad. Okay, next, kani. Mga practical application. Write a heartfelt letter. Paghimog suwat sa imong mama ba or papa, suwat lang good. Pwede handwritten, pwede digital. Himungan ni mog suwat.
Nga ayaw lang sa nagsuot nga Happy Father's Day. Ay, ayaw lang. Tas ilang sa gamay ba? Duha ka paragraph, ano ba? Di ba? Kay kanam good, take time, it proves nga, makita magod niya mo ang importansya sa imong papa. Ha? Heartfelt letter. Anya iya sang matanaw sa future kay imo i-chat nito. Kanam mo imong ibutang sa messenger no usay kay malubong ba? Malubong. May to kanang suot nimo kay ibutang sa asam gani mo taguan. So, ikaduha, spend quality time. O, quality time, pwede nang magkuyog lang mo, mag-istorya, mainom kape, palitan niya pan sa Julis. Yan na. Quality times, banding lang, banding. Ikatulo, treat to a special meal. Yan, kasagaran na to. Kani, madadaan niya na to. Kay, ato lang bangkahan ba, dalawin na to seaside, o dalawin na to sa asam gani, paborito niyang kananan. Tuslubuwa ba yung ganahan? Naragi na to, saon. Kabaw taon sa iyang paborito. Treat them nga, kung may ka mo luto, aw imo lutuan. Favorite niya ng mga meal, pwede na mo lutuan. Muna siya, treat to a special meal. Sunod, video message. O, pwede. Kung layo, wala imong papadre. Kung nasa sa layo nga lugar, ay video ni mo. Video mo, apilo ni mo imong mga other family members, videohan ni mo. Happy Father's Day, sulti-sulti. Pwede ni mo apilo ng ubang mga members sa family. Ipa-Happy Father's Day ni mo. Yang last, kani, plan family activity. Pwede mo manglaag. Adto mo, mga ligo mo dagat, or nanaw mo, dungan mo tanaw sa lida tanan. Whatever it is. Basta naalang buhaton. The important thing is naamoy buhaton. Dili man kinahanglan kaniha. Pwede man ka magunahon na og lain nga buhaton nga mas gamay gasto. Ako nagisuot kay gamay-gamay nig mga gasto ni. Excepting nga alianing kaon o activity. But most of them gamay ra kay gasto ba. Ako nagibutang dra. Pero kung ganahan ka, paghimo gimuhang activity, dili lang sa i-honor nimo bang imong papa o ang papa sa imong panimalay. Unya, ang nindot na tubuhaton kay ugma, murag holiday ra ba? Di ba holiday no? Oh, it's an holiday, idilada. So holiday ugma. So, nya ang sweldo samtaron 16. So bago pa sa nagsweldo. So pasig na pay nabilin. Ha? So pwede ginato na buhaton. Spend time ta sa tong anak or mga anak. I-treat ninyo inyong papa. Mga papa, kung gusto ka mo spend time sa inyong anak, i-treat sa sila. Pakita sila nga, importante sa sila sa imo ha. Katong mga papa, mga mama, tagaig tayo mo inyong anak. Holiday. Holiday, nindot kayo. So, next slide. Happy Father's Day sa tanan.